Meron akong shadow to orange dito. So, papakita ko muna kung ano ang difference nilang dalawa. Okay. Kasi ang price difference nila malaki. So, alam nyo naman na ang price ni Shadow to Orange ay di hamak na mas malaki kesa kay Black. Okay, so ito siya. For comparison, ayan, kitang-kita na agad yung kanilang outer barrel. And kung mapapansin nyo, yung grip cover nila is talagang yung sa orange makinang. So, ayan. Makinang yung sa orange, ayan, compared sa blue. So, una, ayan, pakita ko lang. Okay. Tanggalin ko lang yung magazine dahil ang bigat ng unit. Ayan. Tanggalin natin yung magazine ng dalawa. So, kung titignan nyo, ready ko lang. Kung titignan nyo ito muna. Yung Shadow 2 Black, ang outer barrel niya is metal. Compared dito sa orange. Ayan. Pero yung inner barrel nila, pareho lang yan. At saka ang kanilang recoil spring guide, pareho lang stainless steel. So, ang pinagkaiba nila, yung orange, yung outer barrel niya is fixed outer barrel na stainless steel. Ayan. Fixed outer barrel na stainless steel. Ayan o. Pakita ko maigi. At dito, hindi. Okay. So, ano pa? Fixed outer barrel, stainless steel. And yung nakikita nyo yun? Ano ba to? Recoil spring guide. Recoil spring. Etong nasa, ayan o. Ito, yun o. Ito, ayan o. Ito nasa ilalim. Recoil spring plug. Stainless steel. Meron siya niyan. And samantalang dito, wala. Ayan, yung ilalim niya wala. Kita niyo wala. So, ayan ang difference nila. Itatabi ko muna. Ayan. So, makikita nyo dito yung parang ayan o, yung bilog na nakabalot dun sa recoil spring guide. So, ayan yung plug niya. Stainless, tapos yung ano ba to? Recoil buffer. Tama ba? So, meron siya nun. So, para saan nga ba yun? So, para saan nga ba to? Ito, kung makapansin nyo, ayun. Ayun, gumagalaw siya. Kasama siya dun sa slide eh, di ba? So, para sa akin, mas stable, kumbaga mas stable ang performance nitong ano. Kasi, ano eh, oh.
sobrang fit na fit talaga. Ayan, oh. Plus samahan mo nung recoil spring plug. So yun, mas feeling ko mas mas stable yung accuracy niya compared dito sa stock na blue. Okay. Ayun, okay. Maririnig nyo yung play nung outer barrel tsaka kita. So pakita ko yun dito. Wala meron man, pero ano na lang yan allowance na lang ng unit yan ayan, di ba? Halos wala kayo marinig. Unlike dito, ayan, maririnig nyo siya. Tsaka hindi siya fixed outer barrel kasi. So ano bang ibig sabihin ng fixed outer barrel? Maliban sa fix, para mas maintindihan nyo, kakalasin natin to. So ayan, open ko lang yung slide. Medyo ayan, pakita ko lang yung fixed outer barrel ng orange. Ito siya. So ito siya, naka-fix. So anong kinagandahan yan? Mas stable talaga. Tapos sama mo pa yung tawag dito, barrel bushing. Ayan, diba? So pag pinagsama-sama mo yan sila, talagang ang stable nung yung blowback, stable yung labas ng bala kasi hindi masyadong maalog. Unlike dito sa, yan, pakita ko sa inyo yung, ito yung outer barrel ng black. Yan siya. So may tendency talaga na, syempre pag umaalog, medyo lumilihis ng onte. So andun pa rin naman kasi accurate talagang KJ Works Ang ganda nung pagkakagawa nila. Mapakita ko sa inyo sandali. Babalik ko lang to. So ayan, dyan muna kayo and babalik ko lang yung mga outer barrel. Okay, assemble ko lang ulit. So ito na siya. Ayan, okay, kung makikita nyo yung outer barrel nya, merong serial number. Ito yung serial number. Hindi masyado mabasa pero so lahat ng nilabas na KJ Works na Shadow to Orange is iba-iba ang serial number. So unique. Hindi siya pare-pareho unlike sa iba. Okay? Ang maganda doon, balik ko lang to. So ayan, balik ko na. Papakita ko lang muna yung yung sa KJ Works. Ang ganda nung kaya ako nasabing stable siya kasi yung nakita nyo yung guide. Ito yung recoil spring, yung spring guide. Meron siyang
meron siyang ah parang lock ba tawag doon? Basta makikita niyo parang bilog na yan. Tapos masushoot niyan dun sa ito. Makikita niyo, pwede niyo i-shoot dyan. So, hindi siya, hindi mo siya matatanggal basta-basta. So, kaya ang ganda. Okay. Balik lang natin to. Ganda ng KJ Works actually. Ayan. So, yun nga, 'di ba, pinakita ko sa inyo yung yung recoil spring guide niya. Nagla-lock siya dun sa loob. So, what more kung meron pa kayong ganito, fixed outer barrel, tapos itong recoil spring plug. So, super stable. So, talagang ginawa siya para, yun, to replicate nga yung tunay. And syempre para sa airsoft naman, para mas maging accurate siya. Mas maganda, mas siguro mas stable yung accuracy niya. Okay, so yun nga, sana may naintindihan kayo. medyo magulo yung pagkaka-explain ko, pero andun na yun, maiintindihan nyo rin. Ulitin nyo yung pagpapanood. Okay, so ito na nga yung Shadow 2 Orange, at ito naman ang unit ni Sir Jerusalem Velasco ng Nueva Ecija. So, yun ang pinagkaiba nila. So, sa price difference, isipin nyo na lang magkano yung fixed outer barrel. Actually, meron yan. Bago pa lumabas yung sa orange, meron na tayo nung fixed outer barrel na stainless steel din. Which is, siya, 4,000. Okay, sa amin, 4,000 siya. Isipin nyo na lang itong fixed outer barrel, 4,000. Tapos palagay nyo yung the rest, itong barrel bushing, itong guide plug, 1,000. Barrel bushing, 1,000. Itong plug, 1,000 din. Itong mga grips, CNC to CNC aluminum, 6061. So palagay na natin, ito baka mahal baka mas, palagay natin 1,000 ulit, 1,000. Tapos itong base, 1,000 din. Tsaka itong mag release, CNC yan, 1,000 din. Ilan na? 4. Ito 5. 4 yung outer barrel, yung fixed outer barrel. 5 yung barrel bushing. 6 yung grip. 7. Ito 8. 9. Imagine nyo kung plus yung price nito. Kayo nang bahala magano. Kaya for the price of this one, sobrang sulit na siya. Kasi kung ipapagawa nyo siya dito, the price, ang presyo nito plus yung sinabi ko kanina, add nyo na lang. Kaya para sa presyo ni Orange, para sa akin, pwede na yon. Okay, less hassle pa. Kumbaga, bibili mo na lang out of the box, yun na. Okay, syempre pag magpapagawa ka pa ng mga etc, yung mga ganito, fixed outer barrel, yung mga ganito, di ba? Time consuming. So kung ito, yun na nga, meron na nga si Orange, at least yun. So para sa may mga budget at iniisip, kumbaga yung iniisip nyo is okay ba yung price, for me okay siya.